pastol na buti, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dinala kay Jesus ang isang piping inalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Parisiyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya na mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo na 14 na linggo sa kanimang panahon sa palang taon ng ating pagdiriwang. At ang napakaganda po na bahagi ng ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 9, verso 32 hanggang 38 at ay ang versikulo 36 na sinasabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Itong versikulo 36, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, ay parang nagsasalamin sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon. Napakarami ang mga litong-lito sa modernong panahon. Dahil sila ay napunta sa iba't ibang mga gawain, sa mga moderno na gadgets, sa mga laro at mga bisyo at kung anong mga hilig sa modernong panahon. Gaya halimbawa, ang mga apps at mga laro na makita sa cellphone, sa computer, anuman ang tinatawag ng mga bagong mga laro, kasama na diyan ang pugo at iba pa. Kaya litong-lito ang mga tao at napalayo na sila sa Diyos. Kung minsan makita mo sa tao, stress na stress ang tao pag hindi niya nakita ang kanyang cellphone. Pero kung wala na siyang Diyos, parang baliwala lang sa Kanya. Ito yung mga moderno na mga pangyayari na kailangan nating tingnan ang habag ng Diyos. Ang habag sa salitang Hebreo ay rakham. Rakham, ang ibig sabihin dito, mula sa tiyan, sa sinasipupunan, damang-dama ng tao
ang kalagayan ng kanyang kapwa. Na ibig sabihin dito, pagka ang Diyos ay may rakham, damang-dama ng Diyos, dahil Diyos siya, damang-dama rin niya ang pagkawalay ng tao. Hindi niya kailangan ang tao upang siya'y maging Diyos. Tayo ang nangailangan sa Kanya. Pero ang ginawa nating mga tao, gumawa tayo ng mga Diyos-Diyusan, gaya ng ating napakinggan sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 8, verso 4 hanggang 13, nagawa ng ginto, ng pilak, hindi man lang makakita, hindi makadama, pero ginagawa na Diyos. Yun ang mga Diyos-Diyusan ng mga tao. Maraming Diyos-Diyusan sa panahon ngayon. Diyos-Diyusan ng sarili, Diyos-Diyusan ng pera, Diyos-Diyusan ng politika, Diyos-Diyusan ng mga panibagong laro sa internet, sa artificial intelligence, at mga panibagong mga laro sa modernong panahon. At dahil dito, napakaraming Diyos-Diyusan, litong-lito ang mga tao. Ang rakham ng Diyos ay nariyan pa. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, ay sinasabi ng ating Panginoon na sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang ani. Ibig sabihin dito, napakarami ang napalayo sa Diyos. Kaya kailangan tayong manalangin sa Diyos na Ama upang magpadala ng mga propita at mga taong magtuturo sa atin sa tunay na daan sa modernong panahon. Ang nakasulat po dito sa versikulo 26, kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, ay ang salitang splagnisti. Kaya, splagnisti, probata mi ikonta puina, na habag ang kanyang nakita dahil ang mga tao ay parang mga tupa na walang pastol, walang tagabantay. Ang habag, o yung tinatawag na splagnisti, na mula sa original na splagnia sa Koinoko na Grigo, o kaya rakham sa lumang Hebreo, ay 145 kabisis na ulit sa buong Biblia. Na ibig sabihin, mahalaga ito sa buhay, sa ating relasyon sa Diyos. Paano ba tayo magkaroon ng habag kung ito yung kinakailangan na mapalapit tayo sa Diyos? Una, na atin pong pakitunguhan ng ating kapwa-tao, lapitan natin siya. At kung maari, yakapin kung magpayakap man, upang ating madama ang kanyang mga paghihirap. Dahil sa salitang Latin, ang habag ay compasio. Ibig sabihin, kasama, pasio, kasama ang pagdama ng sakit, pagdama ng hirap. Kaya ito yung paglapit sa tao, itong unang gawin. Pangalawa, ang ating pagkinig. Ang pagkinig na makatao. Ang pagkinig na may pag-unawa, ang pagkinig na may tanggap, sapagkat kuminsan ang ating pinakinggan lang ay yung mga nabibigkas at nababanggit na mga salita. Nakalimutan nating pakinggan ang mga pintig na dumadagundong sa loob ng tao dahil sa hirap, dahil sa pinagdaanan niyang napakabigat sa buhay. Kailangan natin ang tunay na pagkinig. Pangatlo, kailangan tayong maggawa ng kabutihan. Kabutihan sa ating kapwa, sapagkat ang Diyos ay mabuti at may kabutihang loob. Ang ating rakham o ang ating pagkaroon ng habag ay mapahayag sa ating malasakit, sa ating pagtulong, sa ating paggabay, sa ating pagkinig, sa ating pagtulong o kung anumang gawaing kinakailangan sa kapwa-tao. Kaya ito yung pagpagawa at pagpapahayag ng kabutihang loob sa ating kapwa.
Pang-apat ay ang paggalang ng tunay na paggalang at respeto sa tao. Na kung saan nagkaroon tayo ng isang boundary sa ating paggalang. Na ang ating kapwa-tao ay kaparihan natin. Huwag nating tingnan anuman ang kanyang itsura, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang katayuan, kung saan man siya galing at kung anuman ang kanyang nagawa. Kailangan natin ang respeto na siya ay imahin at larawan ng Diyos sapagkat ang tao, ayon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. Kaya tunay na pagrespeto sapagkat ang ating ginagalang ay hindi ang tao, ngunit ang sinasalamin ng tao na kawangis at larawan ng Diyos. Panglima, ang ating pagbibigay ng appreciation sa tao. Yung bang bigyan siya ng lakas loob. Kasi kung minsan pinapansin natin ang tao kung siya'y nagkamali. Gagawa ka ng maraming mabuti, hindi pinansin ng tao. Oras na makagawa ka ng masama, iyon ang pansin ng tao. Kailangan natin ang pag-appreciate, ang pagbigay ng pansin, ang pagpataas ng ating kapwa, sapagkat ang kapwa natin, parehas sa atin. Wala namang taong perpekto. Lahat tayo mahihina. Isa lang ang perpekto, ang Diyos. Kaya kailangan tayong magkaroon ng pag-appreciate anuman ang ating kapwa-tao upang sila ay magkaroon din ng pagtingin na may saysay at kabuluhan ang kanilang buhay at ginagawa sapagkat mayroong tao na nagmamahal sa kanila, nagbibigay ng pansin sa kanila. Ito yung mga 5 gawain upang tayo magpahayag ng habag sa ating kapwa-tao sapagkat ang Diyos ay nahabag sa atin. Ang lahat ng bukasyon sa buhay, ang lahat ng panawagan ng Diyos ay hindi lang ang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Dapat rin pagpapahayag ng habag ng Diyos. Yung gusto makadama ng paghabag ng Diyos at ang kanyang pag-unawa at pagpapatawad, pumalakpak ng malakas pa sapagkat ang Diyos ay Diyos na rakem, ang mahabagin, may splagnisti, mayroong pag-unawa, mayroong habag, kompasyo para sa atin. Naway siya na Diyos na mahabagin ay siyang tunay na liwanag na gabay sa ating buhay upang tayo marunong magpahayag ng habag sa ating kapwa-tao upang tayo matulad sa Diyos. Diyos ng may pagmamahal na ating dapat ipahayag sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.